Meron po, Mauro Page. Aragon. Yung page. Yung anak ko po ang ano eh. Paggawa ka rin ng ano, nung Oo, sir. Iba Caps rin kita Farming. doon. Okay. Gawa ka rin ng Caps Farming page. Mm-mm. Kasi sir, yung video mo doon sa YouTube, i-upload mo ulit sa Facebook. Kikita ulit yun. Meron palagay ko kasi Oo. parang nakakakita ako ng ano yung anak ko kasi si Marvin yung ano. Nakikita ko sa Facebook yung mga ano, yung mga binidyo ko. Pero ano lang, kapu-kaputol lang ba? Parang ano lang siya, tapos pagka pinindot mo, mapapunta dun sa YouTube. YouTube. Hindi, oo. Iba pa Maliban yun. doon. Maliban. Maliban doon, maggawa si Marvin ng Caps Farming Facebook page. Sabihin ko po yun. Yung lahat ng video mo sa YouTube, ilalagay mo ulit doon. Kikita rin ulit. Parang kagaya ng Ganon. Hindi ko po alam. Yan. para yung Added income, ano, sir? Oo. Kailangan lagi kang entrepreneur kahit meron ka ng konti. Kailangan business minded po talaga. Kasi di baling konti-konti ang kita. Mhm. Basta maraming pagkakitaan. Pag inipon-ipon mo yon, malaki na rin. Talagang nakakatawa kayo. Makakapulot Eto, sir. Oo. Nun, sir, yung ginagawa ko na lang. Tapos pag laging nakatabi ako direct, wala na akong pera. Di kunin nyo na lang yung ATM ni sir. Tapos sa kanya lahat. Ibibidra Wala na lang. hawak. Napakaswerte ko kayong babae. Correct. Totoo Nasa kanya po. lahat? Wala kang problema. Grabe. Kaya sir, ako naman nagkocontrol sa kanya. Yan na. Ang aking si Marvin. Andiyan na. Hindi si Marvin. Ayan, yung Wait, kotse kung pula. makikita siya. MG. Oo. Apa. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Yung bang mag-crispy pata? Kaya sir. Kasi yung bestseller namin Big Bros eh. Okay. Good for ano itong mga era? Single lang? Yung iba po. Pero yung Ano sharing, yung sharing? yung crispy pata po tapos po sisig. Sige, isang crispy Ay, pata. isa po tayo, salmon. Salmon. Sinigang salmon. Sige. Isang sinigang lang salmon. Saka isang crispy pata. Stir fry, vegetable. Ano yung Para po unang siyang, vegetable yun? para po siyang kapsi. Sige. Sige, gulay. Ano Hindi yan? lang tatlo. Okay na yun, sir. Drinks. Ma'am, sir. Water lang po ako. Pineapple juice na. Pineapple juice po. Pwede? Dalawa pineapple juice. Okay. Thank you po. So bago to sir, no? Bago. Bago to. Ang ganda. Bago pa lang o-open lang niya. Siguro mga 2 months lang open siya. So, napili ng mag-asawa. Oo. Dito, sabi niya, dito na lang tayo. Mas malapit. Ito mas maganda naman Mas to. maganda ang place kaysa doon sa kabila. Meron kainit. Yes, sir. Ang target nila yun. Ang target is 150 higit. Hanggang 200. Ay, anong motive pala, sir? Para alam niyo direct. Hindi ko lang kasi mag-asawa. Makikita mo sa Ano na lang yun, sa invitation na lang yun. Sibag ni Marvin mag-edit. Mhm. Hanggang ngayon, linaluto pa rin namin yung ano eh. Yung Pula-pula. Oo. Marunong na kayo mag... Oo, pero pinatanggal ko yung yung karne. Ah, Tapos yung egg white lang. Oo. Kasi bawal ako ng ano eh. Pwede naman siyang kayo na yung bahalang mag-mix na kung anong gusto niyo. Hipon, Masarap pa rin karne, naman. o ano. Masarap po talaga Masarap siya. pa rin kahit wala na yung karne. Kayo na yung magtitimpla kung anong timplang gusto niyo. Masarap talaga yung may hipon, may karne. Masarap talaga. Kaya nakakasabik din pagka madalang akong kumuha ng ng gabi or kamuting kahoy. Sabi ni Mrs. Kuha ka na, nakakasabik na. 1 buwan na tayong hindi nakakakain ng ganun ba? Magtatanim mo ako ng San Gabi. Fernando. Yun. Maganda po yun. Yun yung maliliit lang ang laman niya. Medyo maliliit ba? Hindi Yung yung San pahaba? Fernando po talaga original. Yung mga bilog siyang maliliit ganito lang bibilog siya. Oo.
Malalaki, hindi kagaya ng gabing kagaya dito sa amin, ganyan katataba siya. So paliit ang ano niya. Ang simula, ang puno niya maliit, parang maliit pa sa daliri. Oo. So palaki ng palaki hanggang sa lumaki yung pinakadulo niya. Ganon yung ibang gabi namin. Para Yung Tagalog. ginagamit ninyo doon sa bola-bola. Oh, yun na nga po. Yun. Oo. Tapos, bukod naman yung San Fernando. Kasi yung San Fernando, bilog lang siyang ganito lang, maliit, bilog. Ganyan. Maganda po siya. Yun yung mabilis sa palengke. Hindi yun yung lumalaki bang ganito kalaki, kahaba, na ganyan ang bilog. Hindi yun. Hindi Ang madali San yan. Fernando po talaga, yung maganda ang size, na ganito lang siya kahaba, tapos ang bilog niya ay ganyan niya. Maganda. Mabili po yun sa ano kasi panglawak sa sinigang, panglawak sa nilaga. So maraming pinagagamitan yung gabi. So, di ba maraming kayo itinanim dong gabi? Magtatanim pa lang. Kala ka nakapagtanim na kayong mga nasa gilid-gilid doon. Konti-konti lang pa yun. Ano lang. Yung mga wild lang doon. Pero nag-order ako. Naglalaman din naman yung mga wild na yun eh. Basta iaayos lang yung tanim. Kaya lang siya nagiging wild kasi pag hinukay na siya, tapos hindi na itinanim, mabubuhay din siya eh. Oo. So, mahina yung hindi siya masyado maglaman. Pero kung inilipat mo siya sa itinanim mo talaga siya, naglalaman siya ng maayos. Ganun siya. Kasi lumalaki yung puno niya, yung katawan niya. So, yun yung Paano ka ng 20 kilos na laman? Oo. Sabi ng tao ko, yung kung tama po pwede daw hati-hatiin yon. Oo. Tapos ilalagay lang daw niya muna sa may tubig para Para magsuwi bago daw niya itanim doon sa taniman. pwede po, tama po yun. Tama yan. Ang kalimitan naming gawa, kagaya niyan, parang gabi. Di ba ang katawan niya ay palaki siya. So, humahaba siya ng mahaba. So, pwede mo ikat lang siya kung ilang cut ang gusto nyo. So, patutubuin nyo lang siya. So, yun. Mag-start. Pagka may tubo na siya, pwede na itanim. Kahit yung... Sabi niya, ang tatanim daw yon hindi daw sa natutubigan. Oo. Mabubulok po ang laman niya. Kailangan malilim Iba lang. pala yung gabi na nasa tubig. Iba po. Yung gabing nasa tubig kasi, yun yung parang lain ba? Lain. Oo, lain. Yung iniuulam natin. Oo. Yun. Yun yung gusto ng gabing lain. Na gusto niya, nasa may tubig siya. Pero yung gabi na laman, kailangan hindi sa tubig, malapit sa tubig. Para... Madami na po yan 20 kilos, no? Oo, marami na yun. Kaya, kahit naman yung laman mismo niya tumutubo rin yun Pwede rin siyang itanim. Yung pinakalaman niya, lalo't malaki na siya ang itanim niya. Mas maganda ang laman niya. Pagkagayon. Kaya nakakatawa. Kahit yung sayote, ang mas maganda niya sa sayote, sir, doon sa tabing kanal nyo, yung tabing ilog. Gusto niya? Yung medyo... Mas maganda po doon. Nakita ko kasi yung lugar ninyo. Mas maganda doon sa... O kaya yung medyo malilim siya. Huwag yung ganitong parang mainit. Kagaya dito sa bayan, mainit. Medyo ang paglago niya hindi masyado maganda. Hindi kagaya nung may tubig, yung malapit siya sa tubig, sa kanal, meron siyang nahaba kasi ugat niya Maabot dito, tsaka dyan sa payong na yan. So, daan dyan yung ugat niya. Humahaba siya. Tapos humahaba din naman yung sulay niya. Ito at yung pader, kaya niya, isang puno lang yun. Abot doon sa pader na yun. talaga, sir? Oo. Haba pala, no? Oo. Kaya dapat, ang tanim niyo niyan, ito, ang puno, tapos yung kortinang itong yan, yan ang layo. Nang maabot ng talbos Oo. niya. Kasi magdudugsong na po siya Oo. Pagka gumapang na siya, kung meron kayong balag, alam ba, may balag niya yung lugar na to. Yung puno doon, tsaka puno dito, magtatagpo siya. Magaganon na. Oo, magaganon siya. Sasalubong. So, napakaganda ng bunga pagka may balag siya na maayos. Para ang gapang niya, dire-diretso ba siya. So, dire-diretso na ang bunga niya. Habang tumatagal, dumadami bunga.
So medyo may konting lilim? Chef? Mas maganda. May konting lilim? Oh, mas maganda may puno. So may puno? Oo. Mas maganda may puno. Kasi nalililiman siya eh. Pag ako'y nagtatanim doon, halimbawa, hindi ko gusto yung walang balag. Oh. Halimbawa, isang puno lang dyan, sa puno ng kung anong puno yan. Yun ang ano niya? Yun yung gagapangan niya. Kaya lang, mamamatay yung puno. Mamamatay. Kasi sobrang lago niya eh. Oo. Mamamatay siya. Kasi wala siyang gagapangan na iba eh, kundi yung puno eh. So doon siya mamumunga. Pag bunga niya, hindi niyo makukuha. Kailangan meron kayong pang sungkit doon. Oo. Mataas. Ganon ang ano. Mas gusto niya yung meron siyang ginagapangan, umililim siyang kaunti. Huwag yung ganitong Diretsong na araw. Diretso araw. Hindi maganda. Tsaka ang bunga niya parang tuyo. Hindi press. Kasi walang lilim eh. Kaya mas maganda yung may lilim siya. Pag napalago niyo yan siya, doon nyo na itanim sa may tabi ng ilog, ang ganda doon. Sigurado ko. Kasi malamig-lamig ang ano nun eh. Hindi masyadong mainit ng singaw. So, doon gaganda yung sayote. Pag napalinis nyo yung mga gilid ng ilog, doon nyo itanim, yun. Tapos may balag kayo pa. Kung medyo slope, edi lagyan yung balag, kawayan. Marami naman kayong kawayan. Then kawad. Oo. Paikot, tsaka yung gitnang lalalahan nyo ng nylon. Yung kawad, yun, matibay na yun. Ilagay nyo yung kawad sa isang puno na matibay. Bagting paikot para at least kung yung ilog, lahat ng ilog yung napanabi ninyo sa ako pa lagyan nyo ng isang hanay na yun. Tapos yung balag ay kung slope yun, so pataas siya. Tapos pwede kayo mamitas sa ilalim pagka malago na yun. Ganun yung maganda. So, halimbawa, may mga kawayan dito, may mga buho. Tapos ito naman ang ano mo. Oo. Pwede rin yung walang kawayan, halimbawa doon sa ilog. Kung naman may kawayan siya, pwede rin naman doon. Pwede rin naman yung walang kawayan, maglalagay lang kayo ng gagapangan niya na kawayan para kapitan nyo ng alambre or kawad. So, gagawan nyo ng gapangan siya pataas. Kung slope siya, tusok lang kayo ng tusok na kawayan, tapos lagyan nyo ng gapangan niya. So, katagilid. So, makakasuot kayo sa ilalim pagka nasa taas na yung gapang. Kagaya nung sinuot natin sa sayutian ko gayon. Kaya lang maganda dun sa amin, kasi nga malamig talaga siya. Kahit mainit, malamig siya. Ang hangin niya malamig, tapos may tabing kahuyan pa. Kaya maganda ang ano niya. Kahit mainit siya, hindi siya apektado. So ang distance mo, ilang meters po ito? Mga 10 yan. 10 ang pagitan. Oo, 10 pagitan. meters ang layo. Oo. Kasi kung lalagyan yung pa sa gitna, kakapal lang ang dahon, ang mga ano niya, sanga. Hindi makakamunga rin na maayos. Mahina ang bunga. Mas maganda yung madalang para yung kanyang gapang, every dahon niya namumunga siya. Magkaganon ng ano niya, ang gapang niya maayos. Kasi pagka maraming sanga na, kasi sa itaas siya ay sumasanga yan eh, kumakalat. Makita nyo, hindi na kayo maaarawan dito. Pagka medyo puno na siya sa taas, maganda ng mamitas pagka gayon. Eh siyempre, iba din yung alam ni, anong pangalan ni Sir? Kay Ray. Ray, yun, si Ray. Nagdidilig din sila eh. Ngayon, nagdidilig kami. Kaya dito sa amin, di talaga kami nakaranas magdilig. Kahit nung una pa, hindi kami nakakaranas. Sa Ghana, yung ulan, no? Sa ulan eh, pag sa umaga, pag minsan ganitong mainit, sa yung gabi o madaling araw, Uulan. talagang yung ibig sabihin, kahit hindi na ulan siya, basa siya Mahog, ng habog. hamog. Basang-basa po yung pag apak nyo dyan sa damuhan, basa agad ang iyong paa. Yung balag po niya, gaano ka? Ano yun? Kalaki. Sandi pa lang yung gawa ko. Yung space ba? Halimbawa, itong anong yan, nasa sa inyo. Kasi kung ito yung gagawin nyo,
pagitan. Halimbawa, balag, kawayan. So, pag kapit niya diyan, yung lalagyan nyo ng alambre o kaya ng nylon, ay lulundo siya kasi malayo masyado eh. Di ba yung nakita nyo, isang di pa lang yung iras, yung isang pagitan. So, hindi masyado bababa yung balag mo. Pagka, pag isang di pa lang ang pagitan ng kawayan nyo, okay na okay yun. Kasi mabigat po yung sayote pag lumago na. So, ibig nyo sabihin, sir, di ba, nagtanim ka dito. Sabi mo, 10 meters. Yung susunod. Pero yung dito niya, sa katapat niya, Isang di pa lang. Isang di pa lang. Yung sayote rin. Ganun parang square lang. isang 10 rin. 10 rin pa parito. Pero yung kawayan mo, Isang di pa. isang dipa may poste ka. May isang dipa may poste ka. Para Pero yung pang matibay. 10 metro pa lang yung susunod na Kung kayo naman ay ibig sabihin, madalang, arin nyo sa gitna lagyan. Kung medyo mahina ang paglago, lagyan nyo sa gitna. 5 meters ang magiging nun. Pero kung malago at maganda naman ang sibol niya, talagang lalago siya sa taas. So, yung pong mga poste, nakatayo na. Oo. Every isang dipa, Ang poste nyo sa kawayan. Pag naitayo mo na lahat yon, ano pong ilalagay mo sa ibabaw? Pag halimbawa, ito yung place mo, isang Ito na, lahat. Meron na nung kada kawayan yan. Halimbawa, ito isang dipa. So, kung ilan man yung nailagay nyo hanggang dito, halimbawa, let's say 10. So, tapos isang dipa uli dito. So, dire-diretso. So, hanggang sa napuno na siya ng kawayan. So, paikot, ang gawa po namin dito ay may kahoy na malaki. O kung wala man, ay di kawayan na rin. Kung walang pagbabagtingan ba, gagawa kayo ng bagting na pababa. O, ito, kawad na. Lalagyan nyo sa pinakataas. Gaano kakapal yan? Yung kawad? Ano ba ang tawag doon? 14. 14. Yung 12. wire po yan, no? Diba? Wire. Yung parang alambre? Alambre na talaga. ginagawang sabitan ng damit? Yun na. Kailangan medyo makapal. Huwag yung maliliit na alambre. Okay. So, pagka paikot, nalagyan mo na paikot yan ng alambre. Lagyan nyo sa mga, di kawad din paparon. Ganun. Bawat poste, may ganon. Hindi naman, alternate. Alternate. Alternate, para hindi magastos. Kasi magastos ang alambre. Sa bagay, kung lahat na may alambre, matibay na matibay siya. Palagay na kada alambre, papaganon lahat. Puwera yung paikot. Pero sa paikot. Tapos, puwera pa yung paparito. Iba pa yung ganon. So, magkakaroon ka ng malilit na square. Oo. Puwera pa yung papaganito. So, isang di pa yan. So, magiging square na yun sa taas. Kulang pa rin yun, sir. Meron namang, tawag namin dito nylon. Parang siya, lobid na maliliit. So, yun yung pinanlalala namin. Para mas maliliit na yung square. Para maliliit na square ang mangyari. So, alambre itong papaganon. So, yung isa naman ay yung nylon na medyo malaki. Tapos, bukod pa yung maliliit na parang PC lang siya. So, yun yung panalibas namin sa kamatis, panali sa yung maliliit lang siya. So, yung pinanlalala namin para doon papatong yung So, alambre po yung pinakagilid. Tapos yung bawat poste, alambre rin. Pwede. Yung pag ganun mo, alambre lahat yon. Pwedeng nylon. Pwedeng nylon yung iba. Pagka meron na po lahat na alambre, babagtigan nyo kada poste. Kung halimbawa hanggang dito ay let's say slope siya, maghanap lang kayo ng puno, diretso nyo dun sa puno yung alambre para nagbabatakan ba siya. Ganon. Nag-iisip ako saan siya ilalagay. Ayan na.
Asan si ma'am? Kasi ang sinasabi ni Kuya Ray, isang linya lang daw. Lalagyan niya ng isang ganun lang. Medyo mainit yata yung sinasabi niyang lugar. Kaya sasabihan ko siya. Kayo po, nasa pamamaraan lang ng kung paano mo pagagapangin yung sayote mo kung ano yung technique na gagawin. So yung sa amin, ganun yung technique namin para at least matibay siya. Kasi yearly siya bago mamatay Isang taon. Kailangan matibay. Matibay. Kailangan alambre, hindi yung basta nylon. Kasi babagsak din siya pagka Pag bumagsak na kasi parang patapos ka na. Ay, wala na po. Kahit siya bumunga, o madalang siyang bumunga. Pag bumagsak, kung may bunga man, lapat siya sa lupa, masisira na. Kaya ganun yung amin. Kaya matibay lahat, alambre lahat. Yung paparon, kung gusto mo ipapaganito din, pwedeng alambre. Tapos yung ilalala mo lang, halimbawa, let's say ganito yung square niya, o gayaan, kaya itong lamesang are kasi mag-isang di pa ito kung hihigit di pagka magiging square na siya, so ang panlalam na hindi na alambre para malambot. Ganun. Sir, yung ilang piraso yung seedling na binigay mo sa akin? Hindi ko na 20? binigyan, sir higit 20? pa yun, Higit pa? Oo. So yung 20, gaano nakalaking lupa yon yung tatamnan nun? Gaano ka, halimbawa 10 meters ang isang kung gaano kahaba yung inyong ilog doon, pwede mong tamnan. I-separate mo lang yung seeds doon sa inyong kanal. Halimbawa, mahaba yung kanal, let's say sa ilog sa baba? Yung masukal pa yun masukal Hindi pa malinis yun ganon. So, kung manap kayo, kung meron kayong katabi din na malinis na rin, pwede naman niya itanim ng nang hindi malinis lahat Yung mismo lang tatamnan, paikot. Halimbawa, let's say yung isang puno dito, yung paikot lang, isang lipa, paikot. Para at least, siya yung malinis lang. Tapos, siya nang papatay doon sa pag siya. pag nagsukob na siya, mamamatay na kusa yung mga damo ron. Pagka medyo nasa taas na yung sayote. Lalo, ang inyong ilog ay magubat pa, pwedeng yung pinakatatamnan lang ninyo ang linisin nyo. Pag gumagapang na siya, di saka kayo maggawa ng gagapangan niya. Yung let's say, ganito na yung tubo ng sayote, pwede nyo na kayo maglagay ng ng tulos, ng kawayan. Kahit saka na yun, kahit pa itanim muna. Oo, pwedeng ganon. Para matipid. Muna, para may tanim na. Habang unti-unting linalagyan ng ng kawayan. poste. Oo, pwedeng ganon ng technique. Tama. Kasi pag gumapang na at nakagawa na kayo ng gagapangan niya sa taas, yung kahit yung damo, hindi lahat linisin. Kusa nang mamamatay pag nasa kloban na siya ng Kita niyo yung pinasyalan niyo sa akin noon na pinipitan. Malinis ang ilalim. Kasi hindi sila makatubo kasi hindi sila nasisikatan ng araw. Pwede yung ganon, mas maganda. Makakatipid kayo sa gastos. Pag naitanim na, ano pa ang management? Anong management nun? Ipot. Okay na yan. Ipot, sir, ang kailangan. Kailangan pag tumubo na siya, let's say ganyan na yung tubo niya, o malapit na siyang gumanon. So, kailangan, ito yung puno, huwag nyo ididikit sa puno ang paglalagay ng ipot. Gaano kalayo? Siguro 1 feet. 1 feet. Ito yung puno, dito nyo ilagay 1 feet, paikot. Paikot? Palagay na 4 na tumpok. Isa dito, isa dyan, isa dito, isa dito. Let's say ganun. Nasa gitna lang yung Kasi yung ugat niya, gumaganon. Umahaba na yun, hahaba na yun. So, after na nasa taas na siya, lampas na yun. Isang di pa na ang ugat noon. Pag ganun, pakalat ng pakalat yan. Malaki po mag-ugat yan. Ganyan ang ugat niya pagka napalago niyo. Yung puno, lumalaki ng ganyan. Pagka tumagal na isang taon. Kaya, pag lumago yung sayote nyo, dire-diretso na yun. Hindi na kayo mawawalan ng sayote. Kailan ang next na paglalagay ng ipot? Bago di siyempre,
malapit na mag-harvest. Oo. Kailangan maglagay kayo. Gaano kalayo? Mas malayo na. Isang di pa na. Isang di pa na. Oo, ang layo. Paikot uli. Ganun uli. Ganun ulit. Oo. Ganun uli yun, sir. Tapos, Hindi ka po ito na ano, ako na dali. Walang mga pesticide. Wala. wala, sir. Hindi ako nag-i-spray ng ano, mapwera. Yun na yan. Wala. Walang mga fruit fly. Meron. Yung fruit fly na kagaya sa mangga, pwede kayo alam ni Ray yun. Yung dumidikit yung fruit fly. Oo. Yun. Pwede yun. Pwede yung gumamit kayo. Isasabit nyo lang naman yun eh. Yung yung linalagay sa plastic. Opo. Okay. Pagkatanim After yan, 3 months, mamimitas na kayo. pitas na after 3 months. Okay, on. Tag-ulan na noon. Oh. So gustong-gusto ng sayote, yung maulan. Laging basa ang lupa. Laging basa. Tama doon, lagi makamugdong. Oo. Yun ang gusto ng ng sayote. Laging basa sila. Kailan mahal ang presyo ng sayote? Yung month of September month. Kapakamahal na. Maabot ako ng 30 to 50 per kilo. Mahal. Oo. Sabi ko, doon ako nakaswerte sa sayote nung mga nakaraan taon eh. Kaya 100,000 ang ko. Sa sayote lang. Sa sayote lang. Nag-harvest ako ng pinaka-lowest is 500 kilos. Twice a week ako mamitas. So, kung halimbawa, let's say, 500 kilos ang iyong na-harvest sa 30, malaki ng pera. 15K na agad yun. Twice a week. Di may 30 ka. Kasi isang puno, sir, nag-harvest kayo ng lowest is 10 pesos basta malago siya. 10 kilos. Ang highest na niya ibubunga noon ay 30 to 50 kilos. Ang isang puno, kada harvest yun. Pag napadami nyo sa sayote, daming gagaya sa inyo doon. Bigyan nyo na lang yung mga gusto magtanim doon. Sa si Sir Ray. Sir Ray, walang sayote? Wala ba siyang tanim na sayote doon? Hindi niya expertise ang sayote. Ang daming bumayani sa inyo noon Ha? Ang daming bumayani nung naglilinis pa kayo Takay ba? Dami Ngayon, maluwang na yung nalinis. Okay, ma'am. Nanood pa rin kayo ng agri. Oo. Pagka tuwing hapon, pagka medyo hindi ako masyado pagod, nag-open ako. Nanonood talaga ako. Ganda nga nung na-picture niyo yung doktor na yung sa pampalit abono. Taga Mindanao yata yun. Doktor ba yun? Torlock. Tarlac. Nagbigay ng plants sa atin. Iba rin yung kanya, garden lang eh. Nakataas. Kanin, sir. Hindi Ma'am. na, sir. Hindi na, sir. Ha? Babawas. Papak na rin tayo ng bawas kanin. Nakadiet ako eh. Kagaya kahapon. So, nasa 300 bucks na kamatis yung ginagaya ko. Kahapon? Sabi ni Direk, pupunta tayo na sa kali Sir Mauro, deket, puntang ako nakakarating dun sa Maigi naman, ma'am, at kayo nakakasama sa lakad ni sir. Oo, lagi. O kailangan. Kasi, Ngayon ko nga lang uli nararanasan sir yung simula ako tumigil ng politics. Lagi kong kasama ang mga anak ko, weekly. Nakikita nga yung mga post nyo eh, lagi kayong lumalabas. Oo, sila yung nagyayaya sa aming mag-asawa na labas tayo. Weekly, gusto nila lagi na andito. Laging lalabas. So, thank you, sabi ko. Yan yung nila sa akin. Oo. Nakakatuwa naman sir. Pagka ganun ng balik ng mga bata. Basta live sila sa trabaho. Nandito sila. Gusto ni Mrs. Labas tayo.
Gusto ko sa labas kaysa ako papagurin niyo pa pagluluto. Oo nga sa totoo. So yun yung masarap na pakiramdam na may ganti na yung mga bata sa amin. May ayos na. Maganda na ang buhay nila. Bagong-bago itong restart, ano? Oo. Parang first pa yata o second na si Marvin na dito event? Oo. Okay. Kaya sabi nila doon na maganda ang place So dito tayo sa loob pagka ito ang reception. Sir, Sige po, konti lang ako pwede kumain ng meron pa pala ako. Bawal ba ang karne sa inyo, sir? Di naman. Bawal na. Bawal na lahat. Ako, pag maraming bawal maigi ako, walang gaanong bawal kasi nagpa-general check-up ako doon. Pina-general check-up ako ng mga bata. Dahil ako'y naninigarilyo. Ready ba kayo? Huwag ngayon. Oo. Hindi naman yung malalang sabi met maya ako naninigarilyo. Pagka medyo pagkakakain ko lang namimiss ko yung sigarilyo. Ano pang tips sa sir, sa sayote? Kailangan ko malaman. Pagka ang dahon niya yung na lanta na ba? Yung natutuyo na, Oh. naalis yun, nililinis Aalisin. ba? Paano alisin mula sa dulo niya? Ito yung sanga, yung ganito yung Yung tangkay dahon. ng dahon. Tatanggalin mo yung buong yun. Para matutira doon, panay sa ibang dahon. Mas maganda ang bunga pag inaalis yun. Lumalaki siya. Kita niyo yung binhi natin, ang lalaki ng pagkasayote niya. So pagkailangan, maganda ang linis niyo. Kailan ako gagawa ng binhe? Pagpatapos na. Pagpatapos ng tsaka hindi nyo maiwasan na May maiiwan talaga. may maiwan, hindi nyo kita nasa ibabaw ng dahon, hindi nyo pansin, lumalaki na Magulang siya, na pala. magulang na siya. Yun, may binhi ka na. Maraming maiiwan. Hindi nyo mauubos kanyo yung bunga. Makikita nyo agad, hindi. May mga kaligtaan. Yun yung magiging binhi nyo. So hayaan mo na siyang gumulang na pagka hindi na pwede kasi matigas na yung balat niya. Hayaan nyo na muna doon. Tapos, pag medyo ang maugat na yung balat niya, ialsin mo na sa taas. Ilagay mo na sa isang lupa na tutubo ng kusa. Pag minsan kasi, pag hindi mo inalis doon, tumutubo ng kusa. Tutubo siya kusa doon. Oo, kahit wala sa baba, sa lupa. Doon na siya magdadahon. Pero ang ugat, walang ugat. Hindi kagaya nung Linagay nasa lupa siya, Magugat lumalabas yung ugat. Doon sa taas, yung lang. dahon lang, yung sibol lang. Makikita mo. Hindi, pag nasa lupa siya, mas maganda. Kaya dapat pinipitas din pag magulang na siya. Itong sayote na to, ito yung bunga. Oo. Tapos yung kinakain natin yung tapos. Ayun pala sir, kasi may nagtitinda ng talbos ng sayote. Sarap na din. Pwede bang mag-ano ako na talbusan lang? Pwede. Ari naman yun Hindi na yun mamumunga pag tinalbusan mo. Sasanga lang siya ng sasanga ba? Talbusan lang ng talbusan. Separate yung talbusan, separate yung pamungahan. Oo, pwede. Ganon. Kasi nabunga din yun pag halimbawa, yung ganito kahaba na yung talbos, pinutol mo yung ganyan, may bunga naman dito sa dulo. O sa tabi niya Pwede naman yun, nabunga din yun. Pero hihina ng bubunga yun. Hina na po. Kasi doon yun bubunga sa malapit Supposedly sa talbos. doon sa talbos Oo. Kasi makakat nyo, ang mangyayari, dadami yung sanga niya, supang niya. So, tatalbusan mo ulit. Ganun ang ganun. Hanggang sa lumago siya. Wala ka ko alam bunga. Talbusan siya. Tatalbusan lang naman natin yung kakainin natin dalawa Hindi, separate mo yung talbusan, separate yung pamungahan talaga. Si Sel, ang dami ng bawal sa kanya. Sabi ko, umpisahan niya na ito ni lahat ng kakainin niya doon mismo. Para hindi niya
bibili. Ayan. So natutunan natin paano magtanim ng sayote habang nagla-lunch. Alam mo sir, pagka napalago mo yan, Mm. isang taong ka mamimitas ng sayote. Totoo yun. Kailangan alagaan, sir, no? Maabutan mo yung mataas ng presyo, maabutan mo yun. Lahat ng presyo makakaabutan. Lalo sa inyo, lugar. O malapit kayo sa Metro Manila. Mm. Mas mahal, iba ang presyo nun. Pinakalawas nila, 10 pesos. Ang Sa taas puno. na ng napansin ko, mahal ang gulay sa Rizal. Dati po kasi doon ako na dumadaan papuntang Pasig. Diyan sa Rizal, Tanay, Binangonan. Mm. So, halos inaano kami doon. Oy, pabili mga kami ng ano. Lalo pa nasa stoplight kami or ano. Oy, dala mga kami niya. Ibig sabihin, talagang mahal ang gulay doon sa kanila. Mm. Ewan ko lang kung bakit. Kasi nga, yung mga ibang biyahero na dumadayo din dito sa amin, Mm. talagang sila yung highest pointer sa price. Yun yung ano. Mm. Diyan sa ano ba yung hinulugan taktak? Antipolo. Antipolo. Napakamahal dyan. Mahal dyan. Mahal. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box.